ginagawa niyo dito? Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Awa na ate. Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan niyo na rin yung kamang nabili niyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak
ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga humupkop po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyan si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ako ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga bigkaon bahog-bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hay na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mami? Mami, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si Neng! Congrats! Pateka picture tayo. Pumunta ang ate mo sa school mo, nak? Ewan ko nga dyan kay ate, Nay. Hindi naman siya ganyan sa akin eh. Lagi kayang galit sa akin yun. Lagi akong sinusungitan. Tsaka wala naman pakialam yun sa akin sa kung ano yung gawin ko sa buhay. Tapos ngayon nagulat ako, binigyan niya pa ako ng ganito. Kilala ko yung ate mo eh. Dalawa lang yung rason niyan kung bakit nagkakaganyan yung ate mo. Una, may kailangan. Pangalawa, nakagawa yan ng kasalanan. Baka may nagawang kasalanan. Nay? O anak, tingnan nyo. Ano yan?
Tricycle? Nay, second hand lang po yan ha. Pero alam kong magagamit talaga natin yan. Lalo na kapag nagbebenta po kayo ng gulay. Hindi na po kayo mahihirapang maglakad po niyan. Dahil may tricycle na po tayo. Malaking tulong nga yan, nak. O, Neneng, para sa pinakamamahal kong kapatid. Sa'yo to lahat. Kakamitin mo to. 1 taong sahod ko rin to nung 2024. Pangkolehiyo mo. Mag-aaral ako ng college, ate? Basta ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo, ha? O ito. Baka naman may pang-grocery pa ako dyan, nak. O ito, Nay. Para naman ito sa inyo. O, pangpuhunan nyo ito, Nay, ha? Mag-sari-sari store kayo dito para marami din po kayong pagkakitaan. Naku, salamat, nak. Oh, halina kayo. Kain na tayo. Nay, naniniwala ka po ba na ito yung sahod ni ate noong 2024? Parang nakakapagtaka po kasi. Kailangan na talaga nating malaman kung ano yung sikreto ni ate at kung bakit po siya nagkakaganyan. Alam mo na yung feeling ko,